Good day sa inyo mga karyador. Isa na namang adventure ang ating ginawa. Sumama tayo sa fish pond. Nahuli tayo ng sugpo, hipon, kimpi at sari-saring isda gamit ang lumpot. So yan yung supot ng lumpot. Isinasali na yung mga nahuling isda. May kasama ding mga basura. Karyador. Ganyan ang klase ng paglilumpot na papasok at palabas ng fish pond. So yan na mga karyador. Sinalin namin yung laman simula sa supot na lumpot papunta sa arganas o yung lagayan ng mga nahuli ng lumpot. Ayan, sari-sari, may niyog pa, may dahon, may basura. Ayan, niyog na naman. Kaya lang niyog na baog. Dahil hindi pwedeng igata. Ayan mga karyador, tinaptak na namin yung laman ng arganas. Upang pilian namin, yan sari-sari ang huli. May basura, may sugpo, may kimpi. Yan yung mga tiger na sugpo. Ganyan na karami ang aming huli. Ang masarap dito, karyador, siya ay papasok lang from high tide to low tide. Itong mga hipon at sugpong ito ay pasok lang sa loob ng fish pond. Inaabangan lang namin yung tinatawag na high tide o yung kalakhan. At inaabangan din namin yung low tide o yung tagilaw na tinatawag dito sa amin. Kaya pagkakalakhan at may didilim ang buwan o walang buwan, yan pwede na maglumpot. Dahil kapag maliwarag ang buwan, malinaw din ang mata ng mga hipon. Kaya ginagawa ang paglumpot kapag didilim o yung patay ang buwan o walang buwan. Kaya gagawin namin, iharang namin yung lumpot sa buwangan ng prinsa kapag naglo-low tide na. So yan yung makalimitong nahuli. O yun yung tiger prawn o yung tinatawag nating sugpo na tigre. So yan yung malang kilo na sugpo dito sa amin sa bayan namin sa Quezon. Yan, masarap na sugpo yan. Hindi yan inalaga ang mga sugpo. Ibig sabihin hindi yan ibinintog talaga sa fish pond para palakihin. Kundi yan ay papasok lang talaga sa loob. Sa pag-i-interview ko dito sa mga biyasa sa panguhuli ng hipon at sugpo, ang sabi nila, ang buhay daw ng hipon at sugpo ay tumatagal ang halos ng 1 buwan. At after 1 month, matutunaw na yung mga hipon at sugpo ngayon. Ibig sabihin, mamamatay na sila, mawawala na. Kaya, ang diskarte pala sa ganitong klase ng panguhuli ng sugpo gamit ang lumpot, kinakailangan every month, hulihin mo yung mga sugpo at hipon na pumapasok sa loob ng fish pond para mapakinabangan mo yung mga sugpo at hipon makain. Hindi lang hipon at sugpo ang pumapasok, may sari-sari ding isda yan. Yun yung sapsap o yung malaway. O ito naman yung malit o yung banak na medyo malit pa. Masarap yung pinaksi yung mga karyador. So yan pa yung isda. Ang tawag naman din ay bakuli. Iya klase na isda yan. Bakuli, 200 ang kilo niyan. So palengke, pinag-aabawan yan. Ang dami niyang klase na isda sa fish pond. So iyan naman yung tinatawag naming isang klase na isda. Sabi ko para itong talusapa. Ito yung isdang tumatalon doon sa ibabaw ng tubig na pinaglalaroan namin ng mga bata pa kami. So may tawag din sa klase na isdang yan. Yan lang, hindi karamihan yung isda na nahuli sa paglulumpot. O yan yung isa isda na sinasabi ko kanya, tingalang buwan ang tawag dyan. 200 ang kilo niyan sa palengke. Bihira ko pating makakita ng ganang klase ng isda yung tingalang buwan sa palengke natin. Kahit sa palengke dito sa atin, bihira ang ganyang isda. Dahil yan ay mostly naninirahan sa Bakawan site o Bakawan area. At ito ay pumapasok sa fish pond. At nahuli nga dito sa tinatawag nating lumpot. So, habang pinipilian ito mga kasama ko, ito naman yung isang klase na isda kung tawagin namin dito pampano o yung tawag nila diyan, paru-paro daw yan. Mukha nga naman paru-paro mga karyador. So, yan yung isang klase na isda na warning, huwag kakainin dahil ito ay butete. Istang nakamamatay. So, delikado ito kapag kinain natin. Kahit yung mga alaga nating hayop, kapag nakain nila yan, nakikita natin yung iba namamatay. Dahil siya ay lason, yung butete. So yan na yung bagong
bando natin o bago kuha natin doon sa supot ng lumpot. Yan, may tiger prawn shrimp. Ang laki. So, tsaga-tsaga lang sa ganitong klase ng paglulumpot. Makakaipon din ng sari-saring hipon, isda at mga yan. May kasama pang alimasag. Dinampot ni Wapo nung kasama ko. Pinatong ko yung flashlight ko sa table para makatulong tayo sa pamimili. O yan yung tiger prawn o tiger shrimp. Yan ang laki niyan. Sarap. Tiger prawn shrimp ang tawag dyan. Medyo malaki-laki na rin yung mga nahuli naming sugpo at mga hipon sa aming paglulumpot. Sarap niyang sinigang, karyador. Suwabe, labos lagyan mo ng kangkong, labanos. Hayahay ang pagkain. Yummy. Ayan pa yung mga tiger prawn. May alimasag, may kasag. Medyo dandaan lang dahil minsan napapasama dito yung mga ahas na bilang-bilang. Kaya dandahan lang sa pagdampot. Baka madampot natin ahas. Sa ganitong klase ng paglulupot, kinakailangan matyaga ka rin sa pamimili. Dahil talagang pilian, labanan sa ganitong paglulumpot. Kaya kita naman ninyo, sari-sari ang mga huli. May mga, yan, may isang samaral o yung bidyad, kung tawagin dito sa amin. Mahal ang kilo niyan, 250 pesos ang kilo niyan sa palengke dito sa amin. At bihira din lang naman yan ganyang samaral. Dahil yung isdang yan ay inaalagaan din sa palaistaan para lumaki. Sa mangroves area din sila nabubuhay, mga karyador. Yan ganang klase ng bidyad. At yan ay isa sa masarap na isda. Paborito ng kaibigan ko. Dito sa Real Quezon, lagi siyang buhibili ng bidyad. Yan, pinipilian pa namin ng sari-saring mga huli ng lumpot namin. Ang dami pati dahon. Yan, may isang klase na isda rin. Ang tawag dito sa amin ay singkag. Yan yung isda na hindi na rin lumalaki. Mostly ginagawa yung pamain sa mga bobo. Yung bobo trap. O di kaya ang ginagawa dyan, pinakakain din sa alimango. At yan yung isa sa pinakamatabang klase ng alimasag. Yung kimpi, hindi siya pumapayat. Ang taba nito. Karedor, yan na po yung lahat na nahuli natin. Sugpo at hipon. May nagpapa-shoutout po. Shoutout naman Idol Bungkahig Family from Tabugon Lilo in Southern Leyte. Shoutout sa inyo Bungkahig Family. God bless sa inyo.